14 to 17. Kailangan kasi natin ng lakas aircon, no? Hindi tayo tinahin natin aircon. Hallelujah. So, Romans chapter 8. Roma, Kabanata 8, talatang 14 hanggang 17. Apat ang talata po ang ating pag-aralan sa bagay ito, sa salusaluhan po natin tungkol sa sinulat ni Apostol Pablo po sa atin, no, ng mga mananampalataya. So, ating titingnan po kasi yung aklat ng awit na ihati po sa iba't ibang mga paksa. Ang unang bahagi niyan ay pinapakita roon ng Apostol Pablo sa verse 1 hanggang sa verse 3 hanggang verse 4 ang ginawa ng Diyos. So sa atin, nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, ating blessings po ang pinapakita roon. At yun po, tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating pakipagsa sa Panginoon. At sunod na... Ay ko, meron na po. Meron na. Salamat sa mga maapawin. Yung pangalang sabi po ay... Meron na daw po kayo. Pinapawisan tayo. Ako yung nato. Sunod bahagi po ay tawag mo tayo living in the Spirit o pamumuhay sa Espiritu Santo from verse 5 to 13. So yun po, no? At ito naman po pinag-aralan po natin ay may bagong paksa din po yan. At sumunod po yung sumunod pa from verse 19 to verse 24 ay nakita natin yung tayo ng Apostol Pablo sa kalagayan po natin. Kalagayan ng sanglilikha. At pagtapos yung pinakapalas naman doon ay victorious living. Napakaganda po itong pag-aralan ng chapter 8 from verse 1 to verse 29. Pero ngayong umaga, apat lamang po na talatang ating pagtunan ng pansin sa bahagi ito nating pag-aaral ng Great Panginoon. benefits of being a child. Siguro pamilya lang po tayo sa bahagi ito ng banal na kasulatan na sinulat ni Apostol Pablo. Alam mo nyo itong chapter 8, ito po yung isa sa mga paborito kong chapter ng Biblia. Bagamat ang aklat ng Roma po, maraming kapahayagan patungkol po sa kalagayan po natin. Wala tayo sa Panginoon, kalagayan naman natin nung tayo sa Panginoon. At dito po ang makakita po natin sa mga ito na maganda. Ipinahayag ni Paul sa ating napakagandang kalagayan bilang anak ng Diyos. Okay? Tingnan po natin, sa ating Biblia sa verse 14, chapter 8 of Romans. Sabi po roon, lahat ng pinapatubayan, at ito pong pinabasa ko kasi, itong aking nasa ulong talatang ito ay itong Julius Bible, ikaw na mabuting balita. Biblia. Lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Verse 15, hindi na tayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalibig upang muli tayo matakot. Ang tinanggap natin ay Espiritu ng pagiging anak. Inyong pakita mabuti. Hindi na po tayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalibig upang muli matakot. Hindi Espiritu ng pagiging anak. Amen. At ito, nabibigay sa atin ng karapatan tumawag ng Ama.
Abba Father. Aba. Ama, Ama ko. And verse 16, yung ating Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ay mayroon silang ipagkakaisang ipinapahayag na ikaw nga ay anak ng Diyos. Ang Espiritu nga nagpapahayag, kasama ng ating Espiritu, tayo mga anak ng Diyos. So ang Espiritu ng Diyos ay pinapatunayan sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. In verse 17, last verse po natin, at yaman mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Sapagat kung tayo nakisa sa Kanya, tayo na may dadakilanin kasama niya. Amen. Ang Diyos magpapala sa bahaging tulas. Nakasulatan po. No? So, ating pong paksa ngayong umaga ay The great paksa natin ay the great benefits of being a child of of God. God. Amen. Amen. So, kapag napakinggan po natin sa salitang anak ng Diyos, iniisip ito ng maraming matao, lalo na sa bansa po natin. No? Kasi ang lahat ng mga Pilipino po ay ang kanilang paniniwala, ang buong bansang Pilipinas ay bansang Christian. Christianism, no? Maliban na lamang sa mga nasa South, sa Mindanao, mga Muslim. Kasi Muslim, hindi na pinakilala na sa Christian, sila po ay mga Muslim. So, ang pagiging Kristiyano po ay hindi ito ibig sabihin na ikaw naging binyagan, ay naging Kristiyano ka na. At hindi rin lahat ng mga Pilipino sa buong bansa ay pwedeng tawagin anak ng Diyos. Amen. Maaaring pwedeng sabihin, anak din sila ng Diyos. Pero kung titingnan natin, sino ba talaga ang anak ng Diyos? At papaano ka naging anak ng Diyos? Amen. Sabi lang, Yeah. John chapter 1 verse 12, sino nakakaalam ng verse na yan? Kasi bahala ako yan, mga kapatid. No? Dahil kung hindi natin narasan ang binabanggit po sa atin ng John chapter 1 verse 12, ay hindi pa tayo anak ng Diyos. Sabi po kasi ng talatang yaon ay dapat ang lahat ng nananalig at tumanggap sa Kanya ay pinakaluban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. So kung pa lamang nagsisimula na isang tao ay magiging anak ng Diyos, kapag tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at kakapagligtas ng kanyang buhay. Amen. No? Doon pa lamang, ikaw may tuturing na talagang anak ng Diyos sapagkat tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at kakapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat napakalagaho ang kaligtasan. Ginawa na ng Panginoon Jesus ang lahat kung sa cross sa Kalbaryo. Namatay siya, in-offer ng kanyang sarili, kanyang buhay. Sapagkat alam niya na hindi kaya ng tao na bayaran niya ang kanyang kasalanan. Pero, may sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Sa chapter 8, verse 3, ano sabi po ni Apostol Pablo? Walang kakayan ng tao. Sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng pautusan. Nagbigay ang Diyos ang pautusan sa Old Testament sa pamagitan ni Moses. Ngunit, lahat po ng mga Hudyo ay hindi nakasunod sa pautusan. Yung 10 utos ay binigay sa kanila. Sabi ng Panginoon, kapag nasunod mo siya, pero isa ay hindi, ay wala rin. No? Ganun pala kahirap doon. Pag hindi mo nasunod isa, doon sa 10 ay wala rin. No? Para hindi mo nasunod lahat ng kautusan.
Dahil ginawa ng Diyos, ang hindi nagawa ng Diyos sapagkat ang tao'y mahihina.